Sinadya ng dalaga ang isang madugong tala, para bayaran ang mga empleyado, nang ibigay ito sa toll collector kusa niyang ibinuka ang kanyang kamay. Pagkatapos ay gamitin ang iyong mga mata upang humingi ng tulong sa ibang tao. Dahil sa pagkilos na ito, napagtanto ng toll collector ang panganib. Ngunit kalmado pa rin siyang naghahanap ng pagbabago, komandat pa sa kanya, dahil alam niya kung inaalarma niya ang mga lalaking iyon, malalagay sa panganib ang babaeng nasa loob ng sasakyan, hanggang sa umalis na ang sasakyan. Mabilis na tumawag ng pulis ang toll collector. Pagkatapos ay huminto muli ang grupo ng mga tulisan sa istasyon ng gasolina. Puna ng tangke ng 73 na gasolina. Sige. Habang nagpapagasolina, natuklasan ng batang lalaki na ang batang babae sa likurang upuan ay labis na natakot. Dahil para suriin, mabilis siyang naglakad para aktibong simulan ang pag-uusap. Puso na daw ang mga gulong. Pwede kang pumunta sa gilid para magpalit ng gulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, determinadong tumanggi ang kabilang partido. Unahin ang kaligtasan, hindi ba? Oo. Ang sagot ng dalaga ay agad na ikinabahala ng bandido, na lalong nagpasigurado sa bata sa kanyang hula. Kaya sa checkout, binanggit niya ang mga personal na dahilan para hindi maningil ng bayad. Dapat sabihin sa thug na pumunta sa pay window. Akala ko lalabas na yung ibang tao sa kotse. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napakataas ng kanyang pagbabantay. Nagmaneho siya sa tabi ng toll window. Sadyang umiwas sa ilalim mismo ng haligi. Iwasan ang view ng camera. Hanggang sa dumating ang mga pulis. Matagal nang nawala ang mga tulisan. Kaya agad nilang hinaranggan ang malapit na highway. Pero hindi ko akalain na gagamit ng maliit na kalsada ang mga tulisang iyon. Pumunta sa isang nayon. Sa oras na ito, sinabi ni Van Fong sa kanyang junior na bantayan ang babae. Gusto niyang pumunta sa bangko para tingnan kung natanggap na niya ang ransom o hindi. Pero maghintay ka hanggang sa pag-alis niya. Napatingin ang junior kay Hailam na mahimbing na natutulog. Agad akong nagkaroon ng perverse idea. Sinubukan ng tulisan na halayin ang dalaga, sa isang mapanganib na sandali. Pagkatapos ay tumunog ang sirena ng pulis. Inakala ni Hongkai na pulis ang darating para arestuhin sila. Dapat mabilis na akayin si Hailam. Matapos magkita muli ang dalawang magnanakaw, agad silang pumunta sa susunod na lokasyon. Itinali nila ang dalaga sa isang bakanteng silid. Pagkatapos ay binyantaan ni Van Fong si Hongkai. Sabihin sa kanya na huwag igalaw ang kanyang mga kamay o paa. Sinabi rin pagkatapos ng transaksyon. Pagkatapos ay magagawa niya ang anumang gusto niya. Nang marinig iyon, masunurin si Hongkai. Pagkatapos niyang atali si Hailam. Pagkatapos ay ipinatong ang kanyang mga binti sa ibabaw niya. Tapos nakatulog. Sa ngayon ang tanging pagkakataon niya para makatakas. Maingat niyang ginalaw ang kanyang katawan. Ginamit ang mahigpit na nakatali na kamay para dumukot sa bulsa ng thug. Sa sandaling ito, sobrang tensyonado siya na hindi siya makahinga. Kung nagising lang siya, tapos siguradong papatayin siya. Buti na lang nakuha niya ang phone niya. Mabilis siyang nagpadala ng text message sa nobyo. Sabihin sa kanya ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Nang makatanggap ng text message ang boyfriend ko ay sumugod siya. Hindi rin siya umimik at hinintay na iligtas siya ng kanyang nobyo. Nakita ang tulisan na natutulog na parang patay na baboy. Nagpasya siyang kumilos, hindi ayon sa mabubuting kaugalian at tradisyon. Muli niyang inilagay ang kamay sa bulsa nito at naglabas ng kutsilyo. Matagumpay na nakalas ang tali. Pagkatapos ay maingat niyang inilayo ang hita ng lalaking iyon. Nang malapit na siyang umalis, namalayan ko na lang na nakalock ang pinto mula sa labas. Dahil dito hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa kabutihang palad sa oras na ito napansin niya ang bintana sa tabi niya. Hindi rin masyadong mataas ang posisyon nito, kaya tumalon siya sa bintana. Akala niya nakatakas na siya. Sa hindi inaasahan pagkatapos tumakbo ng maikling distansya, nabangga niya ang ibang lalaki. Agad niya itong sinakal at binyantaan na huwag magsalita. Pagkatapos ay tawagan ng iyong mga junior. Nagising si Hongkai at nakita niyang nawala na ang hostage. Mabilis siyang tumakbo palabas para tingnan. Kakabukas lang ng bakal na pinto. Pagkatapos ay nakita ang malaking kapatid na nakatayo doon naghihintay para sa kanya ng mahabang panahon. Pagkatapos ay mabilis nilang inilayo ang dalaga sa lugar na ito. Pagkarating ng mga pulis, pagkatapos ay nagtakbuhan ang mga tusong magnanakaw. Ang pagkilos ni Hailam na tumakas ay lubos na ikinagalit ng mga magnanakaw. Nakatakas lang ang kanidnap na babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa liko pa lang may nakasalubong akong isa pang halimaw. Nakita kong hahabulin ako ng mga pulis dito. Mabilis nilang kinuha ang dalaga. Sa sandaling ito ay natuklasan ng kanyang kasintahan ang kanilang sasakyan. Mabilis na nagmaneho para habulin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nadiskubre ng tulisan na may sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay sadyang dinala niya ang kalaban sa isang seksyon ng riles ng tren.
Pagkatapos ay malapit na ang tren, ginamit niya ang bilis ng liwanag para sumugod. Matagumpay na gumamit ng tren para putulin ang kanyang kasintahan. Isaalang-alang na ang lahat ng paglabas ay kasalukuyang nakablock. Pagkatapos ng negosasyon, sa tingin nila ito ang pinakadelikadong lugar, ay ang pinakaligtas na lugar, kaya dalawang matalinong pangalan. Nagpas siyang pumunta sa malapit na luxury hotel, maghintay hanggang sa huminahon ang mga bagay, dahil hindi ito naghihinala sa mga tao. Sinabihan ni Van Fong ang kanyang junior na magpanggap na asawa ni Hai Lam. Sa sandaling ito, isang kutsilyo ang inilagay malapit sa kanyang likod. Ginawa siyang huwag maglakas loob na lumaban. Bigyan mo ako ng isang karaniwang silid. Kailangan mo lang ng isang karaniwang silid, tama? Tama, iyan ay ang aking nakababatang kapatid na lalaki at hipag. Kaya ang isang karaniwang silid ay mainam. 800 ang deposito. Sa sandaling magbayad si Van Fong, sinamantala ng dalaga ang pagkakataong itumba ang baso ng tubig. Gusto kong pansinin ako ng mga empleyado. Paumanhin, pasensya na naging pabaya ako. Paumanhin, magkano ang babayaran ko? Okay lang, hindi kailangan ng kabayaran. Talagang napagtanto ng empleyado na may mali. Matapos makita ang grupo ng mga tao na papasok sa elevator, mabilis siyang tumawag ng pulis. Ngunit ang mga kamakailang aksyon ng Hai Lam, nagalit ang mga magnanakaw, nang akmang hampasin niya. Pagkatapos ay pinigilan ni Van Fong. Sa kasalukuyan siya ay isang puno ng pera. Maghintay hanggang makuha mo ang pera pagkatapos ay magpatuloy sa pagkalkula. Pagkatapos ay gusto niyang lumabas upang suriin ang sitwasyon. Pero umalis na lang siya. Agad na tinapon ng junior ang bilin ng kuya. Ang kanyang isip ay puno ng mga pag-iisip na hindi sayangin ang langit. Sa pagkakataong ito kailangan nating gamitin ng husto ang mga bihag. Sakto nang mabangga na ang dalaga. Sa kabutihang palad ang aking kasintahan ay tumakbo sa hotel sa oras. Nang tulungan siya ng mga tauhan ay agad siyang pumasok sa silid. Matagumpay na nailigtas si Hai Lam mula sa dalawang tulisan. Hindi nagtagal, inaresto siya ng mga pulis. Dito nagtatapos ang pelikula.